Okay mga Lodi, no? At mabuti naman na nawala na yung nagsawa na yung nagbibidyoke, no? Makapag ano na tayo, makapag video na tayo. So yung i-share namin sa inyo ay kung paano ito iaakit yung wave girth. So yung wave girth natin ay mabigat ito, no? Double. No? 2x2, double yung bottom at top cord din. May plate. May plate siya. Tapos yung member niya ay double din. So mabigat ito kaysa doon sa kadalasan naming kinakabit sa tarlac. No, iba ang design dito sa Bataan. So mabigat siya kaya ang ginagawa namin ay pag dito sa gilid, chimblock yung ginagamit namin. So dahil malaki talaga yan, 60 ang lapad niyan. Ito naman ay 30 lang ang lapad. Pero hindi naman natin pwedeng i-chimblock, no? Mabigat naman yan kung manu-manuhin. So ginawa namin ng paraan. So yung paraan na ginawa namin ay naggagawa kami ng ng pagsasabitan namin ng palo, no? Yun ditanggal naman yun, madali siyang tanggalin. So nakatali lang doon. And then double pulley. Sa kabila ganun din, double pulley din, ng isang pulley doon lang nakasabit sa may boom natin. At ang isang pulley ay isasabit natin dito sa wave girth na ikakabit natin. So bago to sinukat muna yan. Actual na sinukat sa taas. At din puputulan. So ayan, may isang pulley sa taas, no, nakakabit yung isang pulley din. At dito may isang pulley din dito. So bali double pulley. So meron siyang mechanical advantage kasi kung single pulley, hirap ito sa dalawang tao na hatakin, no, mabigat. So kaya ang ginawa natin ay double pulley. So baling 4 na pulley yung gamit niya, tiga 2 sa bawat isang lubid. Mas magaan ito mga Lodi kapag double pulley ang gamitin nyo. Kasi kung ang bigat nito, let's say sabihin mo ng 80 kilos ang bigat nito, so pagka double pulley ay nagiging 40 kilos na lang siya, no? So kayang-kaya ng hatakin ng isang tao na may timbang na 50 kilos. Kasi ang hatak niyan dito sa baba. So sibong nandun na, no, na inaabangan na. Din may aakyat din dito na 2 tao din para sa kabila. At first time din namin na ginawa itong pagkabit ng mga wave girth sa gitna ng walang mga parlina. So kaya ganito yung diskarte naman namin para makaminos na kami ng trabaho sa paglagay ng mga temporary na bracing. Yung kagaya nito, yan. So kung wala, 4 na brace ang ilalagay namin yan na temporary. Ang problema yung mga bakal natin dito ay puro didos, no, walang kwan. Wala siyang 1.5 na karaniwan na ginagamit natin. At mabigat yan, hirap sa tao. Meron pa isa, hindi pa naputulan. Pambira. To, J, lagyan mo na ng stopper tong kabila. So dito nilalagyan na ni Reggie ng stopper or bracket yung ating wave girth. Para 0-0 kasi ang sukat niyan doon sa may plate.
So, para hindi naman sila mahirapan, nilalagyan ng ganyan para isasabit na lang nila dun sa plate. At siyempre dagdag ano pa yan, dagdag tibay pa yan. Kasi hindi siya nakabitin, nakapatong siya. Din lalagyan ng sabitan ng ating kalo. So magkabilaan, ganito ang gagawin. So ganito ang setup mga lodi. Ayan, nakasabit yung isang kalo dito. So magkabilaan niya may kalo. At merong kalo din sa ibabaw, bawat kabila. Dalawa kayo. Ko! Okay. Okay na, nakabidyo na. Brum. Gigi, muna ka na. Pagpasit ka mo, George. Pagpasit, George. Ba't yung tama kapasitin, George? Oh, ano na yun? Hindi na kaya na yun. Ano? Eh, Ano? saan? Ha? Malaki pa nga yung tubig mo. Madali yan, anak sa akin. Oh, Oo. balik tayo dito. Baka umiyak ka. Masakit sa kamay to. Tingnan lang natin. Ah, lupa. Yes, pa. Wala. Hatak! Sila, hatak pa, Amber. Cut na lang. Sali mo na doon. Apat, dito. Tatama si Bong. Bong, pwede na tali to? O, hawakan niya lang muna. Tali mo doon. Sa likod. Dito. Para malayo. Yan. Lala. Okay na? Okay mga lodino. So ganun lang ang diskarte namin para hindi mahirapan yung tao sa taas. Medyo nakakahinga lang mga lodi kasi mabigat talaga yan. Okay, no, ayun na, nakasalpak na tayo doon. I-welding na nila.
At malaking bagay yung ano, yung nilagay nating bracket sa ibabaw kasi doon nila ipapatong yung kapatong na lang doon sa plate. So ayan, naka-secure na, wini-welding na. Okay mga lodi, no? So sa mga hindi pa naka-subscribe mga lodi, no, pa-subscribe na lang kami at paki-share na lang ditong video natin. So mamaya pag ibababa nila yung ano, yung ginawa nating kabayo doon, so, para makita nyo kung ano yung itsura. So dito mga lodi, no, sinisilip lang natin dito sa baba yung ano, yung tuwid ng ating weave girt, no. Steady ka lang, Jay. Steady ka lang yan sa baba. O, sige, sige. Yan yan, yan yan. So, kapag na, ano na, nakuha na yung alignment, lalagyan naman ng, ano yan, ng member, no. Iipit dun sa plate para mas lalong tumibay. So, si Bagani naman ang gagawa nun. Siya naman ang magpuputol. So ito lang mga lodi yung ginamit namin doon, no, sa pag-akyat, no. So tatlong paa lang siya, tatlo. Yan, itong nasa unahan ay nakapasok ito sa pagitan ng dalawang angle bar, so sa trusses. Then ito sa kalikod ay naka spot weld lang ito. Doon naman sa ating weave girt, no, kaya wala siyang kawala. And then yung isang kalo ay dito nakasabit. Yan siya nakasabit. Then yung isang kalo, yun naman yung bibit-bit ng ating weave girt. So mga lodi, ganun lang kasimple yung ginawa namin dito. At first time namin ito ginawa na ganyan ang paraan. At nakita natin yung resulta, napakabilis ng ating pag-akyat at walang kahirap-hirap. So kailangan na talaga mga lodi sa trabaho, hindi ko mo nakagawa na tayo nito ng covered court ay titigil na tayo sa pag-iisip kung paano tayo makagaan sa trabaho natin. Okay mga lodi.